Hello everyone! How are you doing? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. My name is Annalie and in today's video, ipapakita ko po sa inyo ang total expenses sa pag-travel ko sa Barcelona. But before that, please subscribe to my channel and hit the bell notification so that you will have an update of my future videos. Ito na po ang video ng total expenses ko papuntang Spain. Watch this. So, ito po yung summary ng expenses ko nung ako po ay naghanda ng aking pag-travel papuntang Barcelona. So, transportation van. So, ito po yung nirentahan naming van. Kasi po ay from Kolobcheg, pumunta kami ng Poznan kasi doon po yung may malapit na bus station. And then at the same time, mura po yung PCR test doon. So, yung transportation van, nagkakalaga po ng 125 zloty. Gawa po ng, kami po ay 10 magkakasama and then, 8 magkakasama and then 1,000 zloty po yung singil ng van. Gawa po nung marami kaming mga bagahe. So, ang singil ng van ay 1,000 zloty pero dinivide namin into 8 persons. So, that is 125 zloty each. And then, dinrap kami sa hotel. And then, ang binayaran namin sa hotel ay 200 zloty for 3 days. Bawat isa sa amin. And then, PCR test, ang binayaran namin ay 250 zloty. And then, of course, allowance for food. Sa pangkain-kain namin doon, 100 zloty. And then, bus ticket. Nag-book kami. Ang halaga that time is 380 zloty. And then, bus return ticket. Nakakahalaga po ng 380 zloty. So, kung ito po ay itotal po ninyo, ay 1,435 zloty. So, kung i-convert nyo to sa euro, ay nagkakahalaga po ng 316.7 euro. So, yun po yung halaga ng transportation, hotel, PCR test, allowance for food, and then bus ticket, and then return ticket. Yun po yung total ng halaga ng 1,435 or kung i-convert mo sa euro is 316.7 euro. Okay po, let's continue. Okay, pagdating namin sa Barcelona ay mayroon kaming inarkila na van. And then, parang malaking taxi siya. And then, sumakay kami doon. And then, nagbayad kami ng 10 euro. And then, sa room rent naman, nagbayad kami ng 150 euro. And then, food and transpo allowance namin, 200 euro. So, a total of 450 euro. So, kung i-total mo yung 316.7 plus 450, magkakaroon po siya ng total na 766.7 euro. So, yun po yung magiging expenses. Kunyari, yun po yung naging expenses namin. Pero, kung gusto niyo naman na mas matipid pa, well, nasa inyo na po yun. Kung kayo po ay nasa Poznan na, well, mas malaki po yung matipid ninyo. Kasi kaya lang naman lumaki yung budget namin kasi galing pa kami Kolobcheg and then sa Poznan kami nagpa-PCR and then sa Poznan din kami pagdating naman sa Poznan pa kami ng hotel, check-in pa kami ng hotel. So, medyo lumaki yung expenses namin. Pero po, kung kayo ay nandyan sa Poznan, well, mas malaki po ang matipid ninyo. Mas makalas po kayo sa expenses kasi nandyan na po kayo eh. Hindi nyo kailangan mag-rent ng hotel. Malapit na kayo sa bus station, malapit na kayo sa hospital para kung saan doon magpa-PCR. And nag-check kami sa Kolobcheg, mas mahal po yung PCR nila doon compared to Poznan. So, kaya namin naisipan na sa Poznan na lang gawin yung swab test.
And then since malapit din naman yung bus station doon papuntang Barcelona, so kaya naisipan namin na mag-check-in na lang ng hotel, and then para po mayroon kaming matuluyan habang pinaprocess namin yung mga kinakailangan naming i-process para po sa pag-travel papuntang Barcelona. Okay, so yung 700 plus euro, 766.7 euro ay medyo extra na yan siya na budget. Kasi po kung ikaw po ay matipid at hindi masyadong gusto mo yung hindi ka masyadong magastos, marunong ka magtipid ng pera mo, well, siguro hindi aabot ng 766 euro yung magiging expenses mo. Depende kasi. Sa amin naman, yung 766 euro ay yun po yung naging budget namin kasi galing pa kami Kolovcek, and then nilagyan na lang namin yan ng extra pa. So, para pagdating namin dito sa Barcelona ay hindi kami medyo yung parang gipit na gipit. So, in-estimate na namin yung magiging expenses namin. Sa galing pa lang Kolovcek, in-estimate na namin. Tsaka binibigyan din namin yung allowance na extra na pera para po sakaling mayroon pang other expenses ay mayroon pa kaming mabubunot na pera. So, maliban po, kung kayo po ay nagbabalak na mag-travel, mag-vacation, or mag-travel or mag-tour sa Barcelona or anywhere na gusto nyo na bansa, ay wag niyo pong kalimutan na wag niyo pong kalimutan i-memorize yung host po ninyo. And then, yung number at saka address po ng bahay po ng host po ninyo. Kasi po, posibleng itanong po niyan sa inyo sa border. So, just in case matanong man kayo, may random checking, ay makasagot po kayo, and then iwas aberya po, and then tuloy-tuloy po yung biyahe po ninyo. So, sa mga nagbabalak po ng mag-vacation or mag-tour, ay good luck po, at saka mag-ingat po kayo, at saka always magsuot po ng face mask para po sa inyong safety. At saka po, good luck and God bless po sa inyong lahat.